Lahat tayo gusto, di ba? Ang tanong, sumusunod ka ba ng maayos sa Panginoon? May pagpapala, mga kapatid, maraming pagpapala sa mga sumusunod. Walang pagpapala sa mga duwag. Okay. So, dito tayo, no? So, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, what should be our focus? Yun yung title, no? What should be, or what must be our focus bilang isang simbahan? Number one, mga kapatid, we must focus on God. Magbabasa po tayo ng ilang talata, no? Basahin natin yung Jeremiah chapter 3 verse 2 Numbers, no? 13, 30 to 33. Numbers 13, 30 to 33. No, the right focus. Numbers 13 verse 33. Atin po itong basahin. Numbers chapter 13, verse 30 to 33. Numbers chapter 13. Okay, basahin natin to. Verse 30. Kulay blue. Okay, sabi dito, sabay-sabay po natin basahin. And Caleb still the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Sa Tagalog, at pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses, at sinabi niya, ating akyatin paminsan at ating ariin, sakupin, ibig sabihin, sapagkat kaya nating lupigin sila. 31. But the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat, yung 8, na kasama niya, hindi tayo makakakyat laban sa bayan, sapagkat sila ay malalakas pa kaysa sa atin. Verse 32. And they brought up an evil report to the land which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of great stature. O sabi ng 8 yun, ako, hindi natin kayang sakupin yun, sapagkat yung mga tao doon, mga higante, nangangain ng tao. Hindi natin kaya. Okay. Next, 33. And there we saw giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our sight as grasshoppers. And so we were in their sight. So para lang tayong mga tipaklong. Mga kapatid, sa totoo lang, kahit ngayon sa mundo natin ginagalawan, hindi ba parang mas bida ang mali kaysa sa tama? Hello? Manood tayo sa TV, anong mga palabas? Karamihan, walang kwenta. Manood ka ng ano? Ano yun? Sa tanghali, si Vice na may lawik. O diba? Kung hindi ka baklaan, mga kalokohan ang mapapanood mo. O parang kinikiliti ka pero walang sustansya. Hello? Wala ka namang matututunan. Tawa lang, pero puro pang mundo. Manood ka ng pelikula. Manood ka ng teleserye. Anong pinapalabas? Asawahan dito, asawahan doon. Tama? Palitan ng asawa, patulan ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Mga kapatid, listen. Siguraduhin nyo kayo may mga cellphone at tablet dyan. Nagtatype kayo ng sinasabi ko. Hindi kung ano-anong binubuksan nyo. Mga kapatid, yan ang mundo. Yan ang gusto ng mundo. Abay, sabi ng mga kapatid, tayo po'y mag-iba. Abay, yung 8, mga kapatid, nagkakaisa sila. Pare-parehas tako. Pare-parehas umurong ang mga itlog.
Pero kakaiba si Caleb at si Joshua. Sa puntong ito, kakaiba si Caleb. Bakit sinabi niya, tumahimik nga kayo? Sabi niya, umakyat tayo doon. Kayang-kaya natin yan. Bakit? Sapagkat kaya natin, meron tayong Diyos na dakila. Mga kapatid, let us number one, focus on God. Focus in His words. Mag-focus tayo mga kapatid sa ating Panginoon. Ang kanyang mga salita, mga kapatid, ay sigurado at tiyak. Kailanman, wala pang salita ng Diyos ang binali niya. Meron bang pangako ang Diyos sa atin na masunurin ka ng maayos? Pinako ng Diyos, hindi niya tinupad. Sino sa ating lumalakad ng matapat? Lumakad ka ng maayos sa pangako ng Diyos, hindi niya tinupad. Meron ba sa atin nakatikim ng gano'n? Mga kapatid, wala. Let us focus on the Lord. Amen? Let us focus on His words. Let us focus on, mga kapatid, on loving His church. Mahalin, mga kapatid, ang kanyang simbahan. Mahalin ang kanyang mga salita. Mahalin ang mga kapatiran. Yun dapat ang ating focus. Mahalin ang mga paglilingkod. 1 Timothy 3:3. 1 Timothy chapter 3 verse 3. Sabihin po natin ito. 1 Timothy chapter 3 verse 3. Okay lang kahit isang punto, pero daanan natin ang mga talata. Okay, sabi rito no, sa verse 3, not given to wine, nor striker, nor greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous. So sa amin po, sa mga lingkod ng Diyos, sabi niyan, not given to wine, ba hindi dapat umiinom ng alak? Nor striker, hindi mapanakit. Not greedy of filthy lucre, hindi sakit. But patient, not a brawler, not covetous. Abay, may alam akong ano, hindi naman tayo naniniwala na sila yung mga tunay na Kristiyano. Pero ginagamit ang salitang pastor. Pero ang narinig ko, pag may kasiyahan sila, yung mga nagsasabing sila ni pastor nakalatag ang alak dyan pagkatapos ng meeting nila. Sabi ko, okay yun ah. Tapos ang tinanong ako, sa inyo pastor, ganun din ba? Sabi ko sa kanya, alam mo, huling inom ko ng alak, 25 years ago, at sigarilyo. Simula nung tinanggap ko si Kristo noon, ako'y 24 anyos noon, sinuka ko na lahat. At hindi ko na binalikan pa. Sabagat sabi ng Bible, mga kapatid, ang katawan mo ay templo ng Diyos. Tama? Ingatan mo yan. Gusto mo magkasakit? Sige, itodo mo na. Bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo? Doon din naman ang punta. Gagasos ka, magkakasakit ka. Tama? Ma-hospital ka, bibili ka ng kabaon, mamamatay ka, bibili ka ng lupa, kontakin mo si pastor. Kasi ako'y nag-ano ng insurance, kabaong, saka lupa, kontakin mo ako. May porsyento pa ako doon, may kita pa ako doon. Kung ikaw ay magbibisyo lang bilang Kristiyano. May alam ko yung kapitbahay na kailangan, sabihan nyo lang ako. Mga kapatid, walang nananalo sa bisyo. Amen? Talo ka dyan. Pag nagkasakit ka, okay lang kung ikaw si Bill Gates kayang bilhin ng ospital at mga doktor kung ikaw ay magbibisyo din lang at ayaw mong pakinggan ng salita ng Diyos, matigas ang ulo mo. Matigas ka sa salita ng Diyos. Balik din yan sa'yo. Ako po. So mga kapatid tayo, mga Kristiyan, hindi na dapat tikman natin yan. Huwag mo nang balikan yan. Yan ay basura. Yan po ay sala. Minsan may mga pilosopo. Bakit si Jesus uminom ng alak? Ano bang pagkakaiba ng alak noon at alak ngayon? Yung alak noon tawag doon wine. Ngayon liquor. Magkaibang liquor sa wine. Ang wine ay gawa sa bagong higang prutas ng ubas noong unang panahon, kaya masustansya sa katawan. Pero ngayon po, naku po,
puro acid. At marami na akong nakilala dyan na ganyan. Pag hindi mo tinigil yan, susunod ka na. Titus 1, 7 to 11. Titus chapter 1, verse 7 to 11. Titus chapter 1, verse 7 to 11. Basahin po natin ito. Paalala rin sa mga naglilingkod, kagaya sa amin ng Panginoon. For a bishop must be blameless. Dapat wala kaming kapintasan. As the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre. Verse 7, sabi niya, verse 8, but a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate. Qualification to sa pagkapastor. Bilang mga lingkod ng Diyos. Abay, kung ako'y makikita niyo yung mga kapatid na sakim, ano pa, hindi mabuting katiwala ng Diyos. Gusto ko, hindi ko sinusunod ang kalooban ng Diyos. Ako yung nakikita niyo, nakikipagrambulan dyan, nakikipag-away. Abay, kaya sa Panginoon. Amen? At hindi lang naman sa pastor yun, kahit kaninong Kristyano. Nakakahiya po pag ganun po tayo. Natutuwa ako nung pumunta kami ng Batangas. Meron dong isang babae. Halata mo siya nung hindi pa siya Kristyano na ano eh. Yung alam niyo ba yung maingay, butangera, lagi nakikipag-away kasi tindera siya sa palengke. Kilala siya ron bilang babae matapang, siga sa palengke. Ang kwento niya sa amin, lagi yung kanyang anak, no, pinapatawag sa office, lagi siyang pinapag-guidance at iba pa. Nakakatuwa mga kapatid, nung siya nakakilala sa Panginoon, aminado siya. Na pastor, gabi ako nung hindi pa ako nung Kristyano. Kahit ako'y babae talaga, makikipag-away ako, makikigulo ako. Talagang sikat ako sa aming lugar bilang matapang na babae. Palaaway, susugod. Pero sabi niya, pastor, nung nakilala ko si Kristo, lahat ng yun ay sinuko ko sa Panginoon. Kaya nagulat ang aking mga kaibigan at ang aking mga kasama sa trabaho sa palengke. Sapagkat yung kilala nila na sigang babae, matapang na babae, bungangerang babae, palaaway na mga babae, mga kapatid. Sabi, nagulat sila. Ang dala na yung Biblia. At ang pinapangaral, mga kapatid, salita na ng Diyos at aktibo na siya sumasama sa mga paglilingkod. Amen? Mga kapatid, itong paalalang ito, hindi lamang po ito sa pastor. Ito po'y para sa lahat ng Kristyano in application. Okay. Next. Ano pa mga talata nagpapaalala sa atin? No? Sabi dito sa Proverbs chapter 27, basahin natin to Proverbs 27, verse 23 to 27. Basahin po natin ito. Proverbs chapter 27, verses 23 to 27. Okay, basahin natin 23. Okay, sabi rito, no? Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds. Masipag ka na, alamin mo ang kalagayan ng iyong mga kawan, at tingnan mong mabuti ang iyong mga bakahan. Ito'y trabaho ng pastor. Sabi ng Bible, maging masipag ka na alamin ang estado o kalagayan ng iyong mga kawan, at tingnan mong mabuti ang iyong mga bakahan. Abay, trabaho namin yun bilang pastor. Ang pastor po, makinig mga kapatid mali ang kaisipan na ang pastor ay walang pakialam sa buhay ng miyembro. Hello? Ikaw bilang nanay at tatay, wala ka bang pakialam sa anak mo? Sinong matinong magulang na walang pakialam sa kanyang mga anak? Meron ba? Siguro kung ganong magulang, baka sira ulo yun. No? Lagi pa siyang magulang.
Mga kapatid, ganun din po sa simbahan. Ang pasto ay may pakialam sa buhay ng miyembro. Abay, kung lumalakad yan ng matuwid, lalong i-encourage ang pastor. Tama? Pero kung yan ay lumalakad sa kasalanan, mga kapatid, trabaho ng pastor na paalalahanan kayo. Hello mga kapatid. Ituwid ang ating pagkakamali mula sa salita ng Diyos. Yan po yung trabaho namin. Tulungan kayo na lumakad, ituro sa inyo ang paglakad ng tama ayon sa kalooban ng Diyos. Abay, pag hindi namin ginawa yung pagkapaalala sa inyo, ano bang saysay? Bakit pa kami naging pasto? Ano bang saysay? Bakit pa ako naging pasto sa lugar na ito? Kung hindi lang naman kayo susunod sa kalooban ng Diyos. Ganun ang nangyari, mga kapatid, kay Moses. Puro sila reklamo. Buti pa yung mga bata, 19 years old pataas pababa, sorry. Hindi nagre-reklamo kay Moses Pero yung mga 20 years old pataas, mga kapatid, reklamo sila ng reklamo. Si Moses pa na anak Diyos, Panginoon, katitikas ng ulo ng mga Israelita. Magreklamo, Panginoon, ano dapat kong gawin? Ano buti na lang, kinuha mo na lang ako Sobrang stress ang pinibigay ng Israel sa kanya. Mga kapatid, trabaho po namin yun. Kung ikaw, kayo po, mga kapatid, sa mga miyembro, isa-isahin natin. Ito yung heart-to-heart talk. At mensahe na rin. Yung iba sa inyo, sino yung pinakabatang Krisyano sa atin? 1-year-old na Krisyano pa lang. Okay? Wala na di ba? 2 years ka ng Krisyano. Okay? 2 years ka, Sister Belhet? 2 years. Sino yung 2 years ng Krisyano? Kailan taon ka ng Krisyano? O, 3. O, CJ 3. O, sino yung 4 years ng Krisyano? 5 years na Krisyano? 6, 7. Okay. Mga kapatid, ito pinapaalalahanan tayo, ang trabaho ng pasto bakit nilagay sa simbahan para magturo. Tama? Para magulang magturo. Ano pa? Magpaalala. Ano pa? Ipakita ang salita ng Diyos sa mga Krisyano sa simbahan. Ituro ito sa kanila para ito'y ganapin. At hindi po natatapos doon. Subaybayan ng shepherd, ng pastor, ang buhay ng mga Krisyano kung sila ay lumalakad ayon sa salita ng Diyos. Abay mga kapatid, ilang taon ka ng Krisyano? Ang tanong, ilang kaluluwa na ang nadala mo kay Kristo? Ilang kaluluwa na ang bahagi naman ng kabutihan ng ating Panginoon? Ilang kaluluwa na yung nabago dahil ginamit ka ng Diyos na sila'y makakilala sa Kanya? Trabaho yun ng pastor na ituro yun sa inyo. And see to you na ginagawa natin yun, mga kapatid. Hello? Trabaho rin ng pastor, mga kapatid, na kayo po'y tulungang lumago sa pamagitan ng pagpapakain ng salita ng Diyos. At dapat, mga kapatid, trabaho rin ng pastor na subaybayan kayo kung inoobserbahan nyo nga. Kuha po, mga kapatid, soul winning, sama-samang pagdilingkod. Trabaho yun ng pastor Napangunahan kayo, turuan. Tingnan kung ginagawa ba. Paalalahanan kung hindi ginagawa. Ano pa? Trabaho rin ng pastor, mga kapatid. Kahit po sa larangan po ng love life, mga young people, na kayo turuan ng tama upang hindi kayo masaktan at sorry magsisi. Kailan ako manliligaw? Sinong aking liligawan? Paano ako manliligawan? Paano ako manliligaw? Anong plano ko sa buhay ko? Mga kapatid kayo, mga kabataan, makinig kayo. Hindi minsan porkit nagbibiro si pastor, okay, kala nyo okay na. Binibiro ko kayo minsan para kunya kiligin kayo.
Kayo naman, ano yung tawag doon? Kasi kagabi, palong-palo. Palong-palo eh. Hindi aabot hanggang teka. Ano ba ibig sabihin ng palong-palo? Galak na galak, tuwan-tuwa, pak na pak. Diba? Pamakinig. Okay namang tumawa minsan, gumiti, naman. Pero mga kapatid, may C2-8 na ginagawa mong kalooban ng Diyos. Kapag kayo sinabi, tingnan ito mga kapatid, na young people, base sa experience na rin sa mga naunang Kristiyano. Alam mo, pagkakapa mo Kristiyano, naging partner mo sa buhay, makinig mga kabataan na, at pinanalangin mo yan, pinag-pray mo, yan. Young people, pinili mo ito, brain, no? Over heart. Madaya ang puso natin eh. Kaya maraming luhaan eh, kasi puro ito eh. Abay, dapat gamitin mo ito una. Mas mataas kaysa rito. Kaya nga nilagay ang utak mo sa taas eh. Hello? Hindi mo napapansin? Yung puso nasa baba. Yung utak, yung isip nandito sa taas. Dapat ito mas mataas to kaysa sa emosyon. Nag-iisip ka, tama ba itong ginagawa ko? Hello? Tama ba itong pasya ko? Sa salita ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos. Pinaalalahanan ka ng magulang mo. Abay, sundin mo sila. Amen? Pinaalalahanan ka ng salita ng Diyos. Kinonfirm pa sa iyo ng pastor mo. Makinig ka. Or else, pag ginawa mong kalooban mo, pwede kang masaktan, pwede kang mapahamak. Nakuha po? Okay. Karoon din po sa ating matatanda. Young people, matatanda, buong simbahan. Kahit po sa larangan ng pagbibigay. Wala pa naman ako ditong kinausap ng personal o brad, sis. Binibigay mo ba ng tama yung tithes mo? Diba? Yung offering mo sa Panginoon, ibibigay mo ba ng tama? Meron na ba akong kinausap ng gano'n sa inyo? Wala pa. Pero mga kapatid, hindi ako nagkulang na magpaalala sa inyo sa pulpito. Amen? Na magbigay ng tama. Abay, kung ikaw ay 3 years old ng Kristiyano, 4, 5, 6, 7, lalo na. Matagal ng Kristiyano, abay, dapat alam mo na yun. Kahit nga nakapikit ka nga, alam mo na yung 10%, diba? 100, magkano 10%? 10 piso. Di mo na kailangan calculation pa eh. Atas ka lang ng 0 pa gano'n. 1,000 ang kinita mo sa isang linggo. Magkano tithes? Atas ka ng isa pa gano'n. 100. Paano pa sa ang kinita ko lang 90 pesos? O yung CM doon sa dulo, iatas mo. 9 pesos. Paano pa sa kung kumita ako ng ano? 250. Sabihin natin 25 pesos sa isang linggo. Kasi estudyante ka eh, di ba? Kumita ako ng 25 pesos sa isang linggo. Di ba? 25. Di ba? Sa dulo ng 5, umurong ka lang doon, itundok mo sa gitna. 2.5, 2 pesos and 5 centavos. Yun ang tithes mo. Ako minsan nalulungkot. Hindi ka na nga nag-tithes. Hindi ka na nga nag-offering. Matagal ka ng Kristiyano ha, binigyan ka pa ni pastor ng pamasahe. Pauwi. Matagal ka ng Kristiyano. Hindi ka na nga nag-tithes, hindi ka na nga nag-offering ng tama. Binigyan ka pa ni kapatid ng pamasahe. Matagal ka ng Kristiyano. Ay dapat matuto tayo. Bakit? Mananatili kang bansot. Mananasili kang putot. Alam niyo yung putot? Bansot, hindi na lumaki. Hindi na lumago. Bonsai. Mga kapatid, huwag pong ganun. Amen? Kaya sabi dito mga kapatid, sa verse 23, Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds. Hindi naman ako striker. Hindi naman ako nang babanat, di ba? Hindi naman ako namamalo. Siguro anak ko pwede kong paluin, pero may pinalo na ba ako sa inyo dito? Wala. Pero mga kapatid, trabaho ng pastor, napaalalahanan po tayo. Okay, sa'yo naman, in response, anong dapat mong gawing pastor? Makinig ka. Amen? At sundin mo ang salita ng Diyos.
Sundin mo na may pananampalataya. Okay, next. O, di ba, ang taong matalino, pag sinabihan, di ba? Susunod yan. Matalino yan eh. Humble pa. Ano pa, Pastor? Buksan natin sa yung muling talata. Sabi ito sa 1 Peter chapter 2 verse 25. 1 Peter chapter 2 verse 25. Anong sinasabi diyan? Sa 1 Peter chapter 2 verse 25. Basahin natin. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. Sa Tagalog, sapagkat kayo gaya ng mga tupang naligaw, datapwat ngayon, ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Yung tinutukoy itong letter P malaki at yung O, obispong malaki, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Sabi ito, kayo nga ay mga dating ligaw na tupa. Walang pastor eh. Amen? Handang lapain ng mga asong lobo, ng mga leon at iba pa. Subalit kayo ngayon ay nasumpungan na, natagpuan na kayo ng pastor at obispo ng iyong mga kaluluwa. Eh, sino yung pastor? Walang iba kundi si Jesus. Amen? Diba, natagpuan na tayo ng ating Panginoon. Nahanap niya na tayo eh. Kaya nga sabi ng Bible, diba, Jesus Christ came to seek and to save that which was lost. Nahanap ka na eh. So kung hanahanap ka ng gagawin mo, lalayo ka pa ba? Niligtas ka na nga. So mga kapatid, manatili tayo sa Diyos. Amen? Manatili tayo sa Kanyang mga salita. Let us focus on the Lord. Let us focus on His words. Naintindihan po ba? Okay, pangalawa, yan. Ano sabi nun sa pangalawa? No, pangalawa, do not depend on others, but on God. Huwag kang dumipende sa tao. Dumipende tayo sa Diyos. Kahapon may nakausap ako. Nawa, dalangin ko na ang kanyang puso ay totoo at tunay. Kasi na-share ko ito. Natanong niya ako, Pastor. Sabi ko na yun. Magkano po ang presyo? Sabi ko parang 20,000 pataas ang isang buwan. Ilang square meter po? Sabi ko mga 1,000 to 2,000 square meter lang. Sabi niya, Pastor, sa 20,000 kung 2,000, kung business mura na po yun. Kung businessman ka. Tama? Ito naman talaga. Sabi ko, may simbahan tayo. Saka hindi pa naman tayo ganun kayaman para umupa ng panalangin natin, hindi ko alam eh. Sabi niya, Pastor, baka gusto nila. Sabi ko, ano po yun? Kung 20,000 yan, kaya niyo ba ng 10,000? Sabi ko, kakayanin. Kasabi niya, sa akin yung 10,000. Pero, simbahan, tapos magpuput up kami ng business sa kabila. Sabi ko sa kanya, sige, pag-pray natin. Hindi natin alam eh. Diba? Let us depend on God, not to others. Pero I would rather depend on God, not to any man. Kasi ang tao pwede magbago eh. Siyempre mag-iisip ka rin, simbahan, business. Wala namang masama doon eh. Iwalay naman eh. Kaso ang tanong, isip ko, pag nabulilyaso sila, kanino balik? Isip ko rin. Sabi ko, Lord, siyempre kailangan pagtimbang-timbangin ang lahat. Hindi pwedeng sakmal ka kagad. Sabi ko, Lord, kung kalooban mo, yung wala kaming utang. Ayoko mang utang, wala kaming pambayad eh. Eh, sa Diyos tayo mga kapatid magtiwala. Abay, kung totoo nga, kumbaga, galing sa puso, tutulong, ayoko yung may kondisyon. Kasi wala naman tayong ipapangako sa kanila. Amen? Abay, kung totoo ang kanyang puso, praise the Lord. Amen? Pagpalain sila ng sagana ng Panginoon. Salamat.
So mga kapatid, let us rely on God, not on men. Numbers 14 verse 8-9. Numbers chapter 14 verses 8-9. Basahin natin to. Dahil sila ay nagtiwala sa ating Panginoon, ano nangyari? Basahin natin. Ayan, chapter 8. Okay, sabi rito ng mga kapatid, if the Lord delight in us, then He will bring us into this land. Ano sabi ni Joshua? Kung ang Diyos ay nalulugod sa atin, dadalhin niya tayo sa lupang pangako. Amen? Abay mga kapatid, kung ang Diyos ay nalulugod din sa atin, hindi ng panalangin ko, Lord, kung sasamahan mo kami. Dadalhin mo kami ron sa lupang nais mo para sa amin. Kasi mahirap magtiwala sa tao eh. Pag ang Diyos nagtiwala, sigurado, amen? Wala pang pangako ang Diyos na binalik niya. Walang pangako ang Diyos na napako. Eh mga kapatid, sa Diyos tayo magtiwala. Amen? Habang tayo by faith, sumusunod at lumalakad sa Kanyang kalooban. Sa Diyos tayo magtiwala. Okay, verse 9, sabi diyan, only rebel not against the Lord. Neither fear ye the people of the land. Ano sabi ni Joshua? Sasamahan tayo ng Panginoon. Amen? Dadalhin niya doon. Tayo sa lupang pangako. Basta lumalakad tayo sa Kanyang kalooban. Siya'y nalulugod sa atin. Huwag lang tayo, sabi yan, verse 9, huwag lang tayo susuway, huwag lang tayo magre-rebelde sa Diyos, huwag lang tayo kukontra sa Kanyang mga salita. Yan paalala, oh. Huwag lang tayo sumuway. Sumunod lang tayo, mga kapatid. Nangako ang Diyos. No? At huwag din tayo matakot sa lugar na kung saan tayo dadalhin ng Diyos. Ako'y naniniwala, mga kapatid, according to His words, when the Lord leads, mga kapatid, He provides. Amen? Kung saan ka dadalhin ng Panginoon, hindi, mga kapatid, isusupply niya ang ating pangangailangan. Hindi niya po babayaan sila mga naglilingkod ng tapat sa Kanya. At nagsisikap na maglingkod ng tapat sa Kanya. Sabi diyan, their defense is departed from them and the Lord is with us. Ano sabi ng Diyos? Yung mga Canaanites na yan, kasama niyo ako, huwag lang kayo magrebelde, sumunod kayo sa akin, masihan ako sa inyo. Yung kanilang lakas, yung kanilang depense, yung kanilang mga armas, sabi ng Panginoon, nilisan na sila niyan, talo na sila. Isipin mo, di pa nga nangyari, sinabi ng Panginoon, talo na sila. Fear them not. Okay, matakot sa kanila. Verse 10, but all the congregation begged, stoned them with stones. Yung nakakalungkot. And the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. Alam mo, nakakalungkot. Ito, pagkatapos noon, nang sinabi ni Moses na ni Joshua ng ganun, alam mo nangyari, kila Caleb, pinagboboto sila ng mga kababayan nila. Hindi sila naniwala. O, eto ngayon. Sabi ng Panginoon kay Moses, and the Lord said unto Moses, how long will these people provoke me? How long will it be ere they believe me? For all the signs I have shewed unto among them? O anong sinabi ng Panginoon? Puro sila reklamo. Tapos yung, kumbaga si Moses na kanilang leader, na parang pastor nila, abay pinagbabato pa ng mga tao. Kaya mga kapatid, ang buhay ng pastor hindi ganun kadali. Maraming beses na may misunderstood ng maraming membro. O ano sabi ng Panginoon? Ito, kababayan niya pa itong mga ito, ha? Siyang leader. Okay. Verse 12, sabi ng Panginoon sa kanila, I will smite them with the pestilence, and disinherit them. I will make of thee a greater nation, mightier than they. O sabi ng Panginoon, yung mga bumato sa iyo, Moses,
Yung mga ayaw sumunod sa Moses, I will smite them. Papatayin ko sila. Hello, makinig muna. Ano pinag-usapan? Ano sabi nung parang kay Moses? Papaslangin ko sila. Alam mo yung huwag kang sumunod sa salita ng Diyos. Kung tayo mga magulang, pag napuno na sa ating mga anak, di ba? Nanggugulpi tayo, di gulat eh. Diba? Palalo na pag yung banas na banas ka na talaga. Ahataw mo eh. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Papaslangin ko sila. Hindi ko sila pamamanahan. I will disinherit them. Subalit ikaw, Moses, gagawin kitang dakilang bayan. Yung mga sumusunod, nandun ang pabor ng Diyos eh. Kahit nag-iisa ka lang, 2 lang kayo, 3 lang kayo, laban sa marami, makinig, tandaan, ang pabor ng Diyos ay nandun sa mga matutuwing. Nakuha po? Okay, next. Next verse. Exodus 33, verse 13 to 15. Exodus 33, verses 13 to 15. Exodus 33, verse 13 to 15. Okay, basahin natin. At dito tayo magtatapos. Verse 13. Now therefore I pray thee, if I have found grace in thy sight, shew me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider this nation is thy people. Sa Tagalog, ngayon nga, sabi ni Moses, isasamo ko sa iyo, sabi niya sa Diyos, na kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan, upang ikaw ay aking makilala, na anupat ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin, at akalain mo ng bansang ito ay iyong bayan. Mga kapatid, let us not depend on people. People changes. Amen? Things changes. Abay, politician changes. Ano pa ngayon? But rather, mga kapatid, let us rely, let us completely depend on the Lord. Sabi nga ng Bible kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, kahit bumabagyo pa yan, safe ka. Amen? Because you are in the arms of our God. Pero pag ikaw na Kristyano, lumalakad ka yung sa rakbon sa libutan, it's too dangerous. It's like you're putting your one foot in danger. Nakakatakot yun, mga kapatid. So better not to depend on people, not to depend to others. But let us depend completely upon the Lord. Amen? Hindi ka magsisi sa huli. Pero pag nagtiwala ka sa sarili mo, nagtiwala ka sa tao, nagtiwala ka kung kanino mga pangako, naku, mapapako yan. Pero pag nagtiwala tayo sa Diyos, sinamahan natin ang pagsunod sa Kanya ng tama. Amen? Hindi tayo nagrebelde sa Kanya. Okay. Sinunod natin Kanya mga salita. Sabi dyan, ang pabor ng Diyos ay isa sa atin at sasamahan tayo ng ating Panginoon. So mga kapatid, let us focus on the Lord. Amen? Let us depend upon Him. So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama, Diyos naming banal at dakila, purihin ka. Lord, dalangin ko, pagpalain niyo po ang iyong mga salita. Ikaw ang aming pag-asa sa mundong ito. Tulungan mo kami ng gaya nila Caleb, nila Joshua, na mga matatapat na mananampalataya before. Nagtiwala sila sa iyo, Panginoon. Nag-focus sila sa iyo, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Hindi po sila nagtiwala sa pangako ng mga tao. Pagkos, Panginoon, Joshua, Caleb, they rely completely their faith in you. And you heard them. You delighted on them. And you blessed them. Lord, dalangin ko nga rin po. Kami po bilang mga Kristyano, kabataan, adults, tulungan mo kami na lalo po kami magtiwala sa iyo. Huwag kaming lumayo sa iyong mga salita. Totoo po yun, maraming problema, araw-araw.
Pero sabi mo, Panginoon, silang mananangan sa iyo ay mananangan ng ligtas sa iyong mga kamay. Lord, dalangin ko, malakihin niyo po ang aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami. Kami pangunahan mo at pagpalain. Dalangin ko nga rin po, Diyos, na ang aming sitwasyon ngayon, Lord, we completely rely on you. Hindi po kami magtitiwala sa aming sariling lakas, sa aming sariling kakayanan, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Tulungan mo nga po kami, Diyos. At bigyan mo kami ng kapayapaan, kagalakan sa aming puso. Pagpalain ang bawat isa. Minsan pa, Ama, purihin ka. Lasya po kami bilang simbahan mo dito sa lugar ng Tagaytay, Lighthouse International Baptist sa Tagaytay Mission. Purihin ka, O Diyos. Ito ang aming dalangin at samo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, be seated.